Wait lang, itigil muna ang pag-scroll. Nararamdaman mo ba na kailangan mo pa ng isa pang bagay para sumaya? Ang ebanghelyo natin ngayon ay isang direktang hamon sa mentalidad na magtayo ng mas malaking kamalig. Bible verse. Lucas 12:15. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nakasalalay sa dami ng kanyang ari-arian." Pagkatapos, nagkuwento si Jesus tungkol sa isang mayaman na nagkaroon ng napakagandang ani. Nagpasya ang lalaki na gibain ang kanyang maliliit na kamalig at magtayo ng mas malalaking kamalig para ipunin ang lahat ng kanyang butil at iba pang ari-arian. Sinabi niya sa sarili, "Ngayon marami ka ng naipong yaman, sapat na sa maraming taon. Magpahinga ka na, kumain, uminom at magsaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito, kukunin na ang buhay mo. Kanino na mapupunta ang inihanda mo?" Nagwakas si Jesus, "Ganyan ang mangyayari sa sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit hindi nagpapayaman sa paningin ng Diyos." Maikling panalangin. Amang nasa langit, tulungan mo po kaming makita ang lampas sa mga bagay lamang ng mundo. Naway hangarin namin na mag-ipon ng kayamanan sa iyong kaharian, hindi sa aming mga kamalig. Turuan mo kaming maging mapagbigay sa mga pagpapalang iyong ipinagkaloob. Amen. Kaibigan, alam mo ba na ang hangal na mayaman ay iniisip lamang ang maginhawang buhay para sa sarili niya? Pinaalalahanan tayo ni Jesus na ang tunay na yaman natin ay hindi nasusukat sa kung ano ang pag-aari natin, kundi sa kung paano natin ginagamit ang ating buhay at yaman para bigyang puri ang Diyos at tulungan ang kapwa. Ano ang isang maliit na gawaing pagiging mapagbigay na kaya mong gawin ngayon para magpayaman sa paningin ng Diyos? Ibahagi mo sa comments.